Basura. Iyan ang turing ni Doña Caridad sa kakaning pinagpuyatan ni Tessie, habang ang bawat butil ng bigas ay hinaluan ng luha ng pag-asa. Pinanood ni Tessie na yurakan ang dangal ng kanyang amang si Mang Leo sa gitna ng marangyang resort. Hindi nila alam, ang lalaking pilit nilang itinataboy ang siyang may-ari ng lupang kanilang kinatatayuan. Sino ang tunay na luluhod kapag ang haring nakatago sa likod ng lumang tricycle ay naghubad na ng kanyang maskara? Itapon mo ang basurang iyan sa labas. Hindi kailangan ng San Aurelio ang mga mumurahing kakanin na iyan para sa ating pagtitipon. Nakakahiya sa mga bisita natin kung makikita nilang may pagkaingkalye sa hapag na ito. Ang boses ni Roldan ay tila matalas na talim na humiwa sa masayang kaba sa dibdib ni Tessie. Kasunod nito ang marahas na pagkumpas ng kanyang kamay na nagpabagsak sa basket ng bibingka at puto bumbong na maingat na binalot ni Tessie sa sariwang dahon ng saging. Ang tunog ng pagbagsak ng basket sa makintab at malamig na marmol na sahig ay tila ba tunog ng pagkadurog ng puso ng dalaga. Ang mga kakaning pinagpuyatan niyang lutuin sa Batangas, ang mga pagkaing hinaluan niya ng bawat butil ng kanyang pag-asa, ay ngayon ay nagkalat at nayurak sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier ng San Aurelio Bay Resort. Dahan-dahang napatingin si Tessie sa kanyang tabi, kung saan nakatayo ang kanyang amang si Mang Leo. Nakasuot ang matanda ng kanyang kaisa-isang barong Tagalog na bagamat malinis ay halatang kupas na at may ilang tahina sa manggas. Hawak pa rin ni Mang Leo ang susi ng kanilang lumang tricycle. Ang nanginginig niyang kamay ay mariing nakakapit sa kanyang gilid habang nakatitig sa kanyang mga paang nakasuot ng simpleng tsinelas na may bahid pa ng alikabok mula sa kalsada. Ang amoy ng sunog na uling at gata ng niyog na kumapit sa kanilang mga damit ay tila naging isang malaking mantsa sa gitna ng nakalulunod na bango ng mamahaling pabango ni Doña Caridad na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanila. Roldan is right, Teresita. Look at yourselves. Dumating kayo rito na parang mga pulubi sa gitna ng isang palasyo. Ang boses ni Doña Caridad ay puno ng moral na pagkabulok. Tila ba ang bawat salita niya ay isang lason na sadyang ibinubuga upang lunurin ang kanilang dangal. Inimbitahan ko kayo dahil sa utang na loob ko sa namayapa mong ina. Pero hindi ko akalaing pati ang kahihiyan ng pamilyang ito ay isasama nyo sa inyong pagpasok. Leo, kung talagang mahal mo ang anak mo, ilayo mo siya rito bago pa tuluyang madungisan ang pangalan ng ating angkan. Naramdaman ni Tessie ang panunuyo ng kanyang lalamunan, isang bara na tila bagawa sa tuyong lupa na ayaw lumubog. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib, maingay at masakit. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pilit niya itong pinigil. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa paghahalo ng malagkit na kanin araw-araw. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa kanila, pero sa harap ng kanyang sariling kamag-anak. Ang mga ito ay simbolo lamang ng kahirapan na dapat ikahiya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tila ba anumang sandali ay bibigay ang kanyang katawan sa bigat ng kahihiyang kanyang kinakaharap sa harap ng mga taong ang tanging sinasamba ay ang kislap ng ginto. Lumingon si Mang Leo kay Tessie. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mahinahon ngunit may isang malalim na pighating hindi maikubli. Dahan-dahan siyang yumuko upang pulutin ang mga piraso ng kakanin sa sahig. Ang bawat pagkilos niya ay tila pagpapakumbaba ng isang haring itinapon sa putikan.
Sa bawat pagdampi ng kanyang magaspang na palad sa malamig na marmol, tila ba lalong lumalaki ang bangin na naghihiwalay sa kanila mula sa karangyaan ng San Aurelio. Walang sinuman sa mga naroroon ang tumulong, tanging ang mapanuyang tawa ng kanyang mga pinsan ang umalingawngaw sa malawak na bulwagan, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Tay, tama na po. Aalis na tayo, mahinang bulong ni Tessie. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol na. Hinawakan niya ang siko ng kanyang ama, pilit itong itinatayo mula sa kanyang pagkakaluhod sa sahig. Ngunit bago pa man sila makatalikod, naramdaman ni Tessie ang matalim na sulyap ni Roldan na nakatitig sa lumang tricycle na nakaparada sa malayo sa labas ng malaking salaming pinto ng resort. Ang kislap ng yaman at ang pait ng kahirapan ay tila nagtagpo sa isang sandaling punong-puno ng tensyon. Habang dahan-dahang lumalakad palayo si Tessie at Mang Leo, pasan ang bigat ng basket na wala ng laman, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa nagdurugong isipan ng dalaga. Isang tanong na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sapat ba ang maging mabuti at matapat sa isang mundong tanging ang kapal ng pitaka, ang sukatan ng halaga ng isang tao? At kailan kaya darating ang araw na ang amoy ng lupa sa aking balat ay magsisilbing pabango ng katarungang matagal ng ipinagkait sa amin? Hindi lahat ng pamilya ay nagsisilbing kanlungan. Ang iba ay tila ba mga anay na dahan-dahang umuubos sa pundasyon ng iyong pagkatao. Habang ang tunog ng makina ng tricycle ay dahan-dahang naglalaho sa gitna ng madilim na kalsada ng Batangas, nararamdaman ni Tessie ang hapdi ng bawat salitang binitiwan ni Doña Caridad sa resort. Ang amoy ng dagat na humahalo sa usok ng kanilang sasakyan ay tila ba nakikiramay sa bigat ng kanilang pighati. Pagdating nila sa kanilang maliit na kubo, dahan-dahang bumaba si Mang Leo, ang kanyang mga balikat ay tila ba mas lalong bumagsak sa pagod at kahihiyan. Wala siyang sinabi. Tanging ang mahinahong paghaplos sa balikat ni Tessie ang nagsilbing tugon sa lahat ng pait ng gabing iyon. Nang sumapit ang malalim na gabi, habang ang huni ng mga kuliglig ang tanging naririnig, isang marangyang tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa tapat ng kanilang bakod. Bumukas ang pinto at lumabas si Doña Caridad. Suot ang kanyang mapagmataas na tindig sa gitna ng putikan ng kanilang bakuran. Bitbit niya ang isang lumang notebook na may mantsa ng panahon. Teresita, hindi ako narito upang mang-insulto, kundi upang maningil, panimula ng ginang. Ang boses niya ay tila yelong nanunuot sa buto. Ibinukas niya ang notebook at itinuro ang bawat listahan ng mga gastusing ibinigay niya para sa gamot ng ina ni Tessie, 10 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Tessie ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat sentimong nakasulat doon ay tila ba naging mga pako na muling ibinabaon sa kanyang puso. Tia Caridad, alam niyo pong wala kaming ganyang kalaking halaga ngayon, mahinang pagsusumamo ni Tessie. Ngunit isang matalim na tawa lamang ang naging sagot ni Caridad. Alam ko. Kaya nga may alok ako sa iyo. Magsilbi ka sa San Aurelio. Maging tagalinis ka ng mga banyo at tagasilbi sa kusina ng walang bayad sa loob ng 1 taon. Iyan ang tanging paraan upang malinis mo ang utang na loob ng iyong pamilya. Tumingin ang matanda kay Mang Leo na nakatayo sa isang sulok. At ikaw, Leo, huwag mo nang subukang pigilan ang anak mo kung ayaw mong pati ang lupang ito ay kunin ko sa inyo.
Namanhid ang buong pagkatao ni Tessie nang makita ang anyo ng kanyang ama. Isang lalaking handang tanggapin ang bawat saksak ng salita para lamang hindi siya masaktan. Ang bawat butil ng pawis sa noo ni Mang Leo ay tila ba mga kristal ng pagsisisi dahil sa kanyang kawalan ng lakas. Inabot ni Tessie ang kamay ng ama. Pilit itong pinapatatag kahit na ang sarili niyang mundo ay dahan-dahan ng guguho. Gagawin ko po tiya. Magtatrabaho ako sa resort. Ang boses ni Tessie ay puno ng determinasyong nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagmamahal sa ama. Ang bawat titik ng kanyang pagsang-ayon ay tila ba bawat patak ng dugo mula sa kanyang nagdurugong dangal. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila ba may dalang babala. Nagising si Tessie sa isang nakakarinding tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga bakal na gulong. Paglabas niya ng pinto, isang dambuhalang bulldozer ang nakatayo sa tapat ng kanilang bakod. Sa gilid nito, nakatayo si Roldan. May hawak na isang piraso ng papel at isang ngiting puno ng kapalaluan. Good morning, pinsan. Sana ay nakapag-empake na kayo dahil sa oras na ito, ang lupang ito ay hindi na sa inyo. Narito na ang demolition order upang bigyang daan ang extension ng San Aurelio, ang bulyaw ni Roldan na tila ba isang kulog na nagpaguho sa huling pag-asa ni Tessie. Sapat ba ang isang pirasong papel upang burahin ang bawat alaala ng aming buhay sa kubong ito? O ang bay ng kasakiman ay siya ring magsisilbing mitya ng isang katotohanang matagal nang itinatago ng aking ama sa ilalim ng kanyang lumang banig. Ang dumi mo ay hindi na kayang hugasan ng dagat, Leo, at ang lupang kinatatayuan nyo ay mas bagay sa mga gusaling magdadala ng bilyon, hindi sa isang barong-barong na amoy isda at usok ng tricycle. Malamig ang boses ni Roldan habang nakatayo siya sa tapat ng dambuhalang bulldozer na dahan-dahang umuungol. Ang bawat pag-ikot ng makina nito ay tila isang marahas na banta sa maliit na tahanan ni Tessie. Nakatayo si Mang Leo sa harap ng bakod, hindi gumagalaw, hindi sumisigaw. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakahawak sa kanyang lumang rosaryo habang ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay nagniningning sa ilalim ng matirik na sikat ng araw sa Batangas. Sa likuran niya, nakasilip si Tessie mula sa bintana. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at hindi maipaliwanag na kaba. Ang amoy ng alikabok na nililikha ng bulldozer ay tila nanunuot sa kanyang lalamunan, isang nakakasulasok na samyo ng paparating na pagkawasak. Itigil niyo muna ang makina, ang mahinahong utos ng isang boses mula sa likuran ng mga tauhan ni Roldan. Ang tunog ng marahang paghakbang ng mga sapatos sa tuyong lupa ay nagpalingon sa lahat. Si Padre Elias, ang kaisa-isang taong kinatatakutan at iginagalang sa buong bayan, ay dahan-dahang lumapit. Tumingin ang pari kay Roldan nang may matalim na sulyap bago ibinaling ang paningin kay Mang Leo. Ang kislap ng respeto sa mga mata ng pari ay tila isang malaking palaisipan para kay Roldan at sa mga usiserong kapitbahay. Roldan, ang katarungan ay hindi hinahanap sa gitna ng karahasan. Bigyan mo ng sapat na oras ang pamilyang ito. Ang madiing pakiusap ng pari na tila ba isang utos na hindi pwedeng baliin. Nang dahan-dahang lumayo ang bulldozer, nagtungo si Mang Leo sa loob ng lumang simbahan kasama si Padre Elias. Ang amoy ng insenso at ang katahimikan ng loob ng katedral ay tila naging isang mainit na yakap para sa matanda. Dahan-dahang hinaplos ni Mang Leo ang mga pader na gawa sa bato.
Ang bawat ukit nito ay tila ba naging piping saksi sa lihim na kanyang itinatago. Maraming salamat, Padre. Hindi ko pa kayang sabihin kay Tessie ang lahat. Gusto ko siyang palakihin na alam ang halaga ng bawat patak ng pawis bago niya matutunan ang bigat ng kislap ng ginto. Mahinang bulong ni Mang Leo habang tinititigan ang dambuhalang krus sa harap ng altar. Hindi alam ni Tessie na ang kaisa-isang tao na nagpondo sa pagpapanumbalik ng ganda ng simbahang ito ay ang amang itinuturing ng marami na isang hamak na draper lamang. Samantala, sa loob ng San Aurelio Bay Resort, dumanas si Tessie ng pinakamatinding pighati. Habang naglalampaso siya ng sahig sa tapat ng function hall, sadyang tinapakan ni Doña Caridad ang kanyang basang mop. Ang tunog ng pagtalsik ng maruming tubig sa makintab na sapatos ng ginang ay tila ba naging hudyat ng panibagong unos. See, pati simpleng paglilinis ay hindi mo magawa ng tama. Isang hampas lupa ay mananatiling hampas lupa kahit bihisan mo pa ng pagkakataon, diyang bulyaw ni Caridad na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang bawat salita ay tila mga pako na ibinabaon sa dangal ni Tessie. Nanatiling nakayuko ang dalaga, pinipigilan ang pagtulo ng luha habang ang amoy ng chlorine at amoy ng kanyang sariling pagsusumamo ay naghahalo sa hangin. Nang sumapit ang malalim na gabi, ang buong paligid ng kanilang kubo ay nababalot na ng katahimikan ng madaling araw. Inilabas ni Mang Leo ang selyadong envelope mula sa ilalim ng kanyang banig. Ang tunog ng pagkaluskos ng papel sa gitna ng dilim ay tila ba isang lihim na usapan sa pagitan niya at ng kanyang namayapang asawa. Pinagmamasdan niya ang titulo ng lupa na may tatak ng San Aurelio, hindi bilang isang manggagawa, kundi bilang may-ari. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na kompas ng tambol, naghihintay sa tamang oras para hubarin ang kanyang maskara. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng isang marangyang tunog. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa buhanginan at ang mahinang ugong ng isang makina ng sasakyan na kailanman ay hindi pa naririnig sa kanilang eskinita. Isang itim na limousine ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang maliit na tarangkahan. Ang nakabubulag na headlight nito ay tumama ng diretso sa bintana ni Tessie, tila ba isang mapanghusgang mata na nagmamasid sa kanilang kahirapan. Sapat ba ang kapangyarihan ng isang lihim upang protektahan ang kaisa-isang kayamanang natitira sa amin? O ang pagdating ng itim na sasakyang ito ay siya ring magsisilbing mitya ng huling pagkawasak ng aming pamilya sa harap ng kasakiman ng mga Monteverde? Ang bawat butil ng pawis na pumapatak sa semento ay tila ba naging mga luha ng katarungang hindi maibulalas. Sa ilalim ng nag-aapoy na sikat ng araw sa San Aurelio Bay Resort, nakatayo si Tessie nang may panginginig ng mga balikat habang pasan ang huling sako ng bigas. Ang amoy ng mainit na aspalto at ang nakalulunod na bango ng dagat ay tila nanunuya sa kanyang kapaguran. Bilisan mo riyan, Teresita. Hindi tayo nagbabayad ng utang sa pamamagitan ng pagong na pagkilos. Iang bulyaw ni Roldan mula sa malayo. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na latigo na humahagupit sabay ng katahimikan ng hapon. Naramdaman ni Tessie ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog ng pait. Sa loob ng lobby, ang katahimikan ay biglang binasag ng isang marahas na paghampas ng kamay sa lamesa. Si Roldan ay nakatayo sa tapat ni Mang Leo, pinaliligiran ng mga mausisang staff at mga bisita.
Nasaan ang krudo, matanda? Huwag mo akong lokohin. Nakita ka ng mga tao ko na pabalik-balik sa generator room kagabi. Yung paratang ni Roldan ay tila isang mabilis na lason na kumalat sa buong bulwagan. Naramdaman ni Mang Leo ang panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nagngangalit na emosyon na pilit niyang ikinukulong sa likod ng kanyang kalmado na anyo. Ang kislap ng mga diamante sa kamay ni Roldan ay tila nanunuya sa marungis na anyo ng matanda na tanging ang katapatan lamang ang kayamanan. Wala akong kinukuha na hindi sa akin, Roldan. Ang dangal ko ay mas matimbang pa sa lahat ng krudong sinasabi mo, ang mahinahong sagot ni Mang Leo. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Ngunit sa halip na makinig, isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Roldan. Dangal? Anong dangal ang sinasabi ng isang hamak na driver? Ninanakawan mo ang San Aurelio para magmukhang banal sa harap ni Padre Elias. Isa kang linta na sumisipsip sa yaman ng pamilyang Monteverde. Sa isang marahas na pagkilos, itinulak ni Roldan si Mang Leo patungo sa labas, kung saan nakatayo ang maliit na pwesto ng kakanin ni Tessie. Ang tunog ng pagkawasak ng kahoy at ang pagtalsik ng mga bilao ng bibingka sa putikan ay tila naging hudyat ng paghinto ng mundo para kay Tessie. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang ama, hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang uniforme. Tay, okay lang po ba kayo? Ang garalgal na tanong ng dalaga habang inaalalayan ang matanda na makatayo. Tumingala si Tezzy kay Roldan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng poot. Wala kayong karapatang tratuhin ang tatay ko ng ganito. Hinding-hindi niyo mabibili ang respeto namin. Sigaw ni Tessie, ngunit ang tanging tugon ni Roldan ay ang pag-abot ng isang desusing posas sa mga gwardya. Naramdaman ni Tessie ang biglang paglamig ng hangin nang mabilis na lumapit ang mga gwardya kay Mang Leo. Ang bay ay tuluyan ng sumara. Ang katotohanan ay tila ba nilulunod ng malakas na agos ng kasinungalingan. Habang kinalakaladkad si Mang Leo palabas ng compound sa utos ni Doña Caridad, nanatiling nakatitig ang matanda sa dambuhalang logo ng San Aurelio sa itaas ng gate. Ang bawat hakbang niya palayo sa lupang kanyang pag-aari ay tila ba isang paghahanda para sa isang huling paghuhukom na kailanman ay hindi inasahan ng mga taong ang tanging alam ay manira ng kapwa. Sapat ba ang kapangyarihan ng isang matandang driver upang labanan ang malupit na banta ng mga Monteverde? O ang gabing ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng aming pangarap sa gitna ng lamig ng bakal na posas? Sino ka para itaas ang boses mo sa harap namin? Nakakalimutan mo yata na ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo ay galing sa habag ng pamilyang Monteverde. Isang hudyat ko lang, Teresita, ay babalik kayo ng tatay mo sa kalsada kung saan kayo nararapat. Ang boses ni Doña Caridad ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa gitna ng marangyang lobby ng resort. Nakatayo si Tessie sa tapat ng kanyang mga pinsan na sina Marga at Chloe na kanina pa tumatawa habang pinapanood siyang maglinis ng banyo. Ang amoy ng matapang na sabon at chlorine ay nanunuot sa kanyang lalamunan, isang amoy na tila ba naging simbolo ng kanyang pagkaalipin. Naramdaman ni Tezzy ang matinding init na gumagapang mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga pisngi. Ang bawat pangungutya sa kanyang kulay at sa kanyang pagiging anak driver
ay tila mga patak ng asido na dahan-dahang tumutunaw sa kanyang mahabang pagtitiis. Hindi ho kami pulubi, Tia Caridad. Nagtatrabaho po ako ng marangal para bayaran ang sinasabi ninyong utang. Ang madiin na sagot ni Tessie, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na matagal na niyang ikinukulong. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na kumpas ng tambol na nagbababadya ng isang malakas na unos. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang marahas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa lahat ng ingay sa loob ng bulwagan. Naramdaman ni Tessie ang biglaang pamamanhid ng kanyang mukha, kasunod ng isang nakabibinging ugong sa kanyang pandinig. Tumalsik ang kanyang ulo sa gilid at dahan-dahang gumapang ang hapdi na tila ba nagniningas na apoy. Ang kislap ng mga diamante sa daliri ni Caridad ay nag-iwan ng isang maliit na hiwa sa kanyang balat, kung saan dahan-dahang sumilip ang isang patak ng dugo. Sa harap ng kanyang mga pinsan na ngayon ay nakangisi, naramdaman ni Tessie ang pinakamabigat na uri ng hiya, ang kahihiyang sadyang idinulot ng sariling dugo at laman mula sa malayo, sa gilid ng parking lot. Nakatayo si Mang Leo. Nakita niya ang bawat pagkilos. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ng kanyang anak at ang pagtulo ng mga luha nito sa maruming sahig. Naramdaman ng matanda ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila ba may kasamang maliliit na bubog ng pagsisisi. Maring nakakuyom ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Ang bawat kuko ay nakabaon sa kanyang palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang pagtitiis na ginawa niya sa loob ng maraming taon upang protektahan si Tessie ay tila ba naging isang malaking pagkakamali sa mga sandaling ito. Isang matalim na tunog ng pag-vibrate ng cellphone ang narinig sa loob ng bulsa ni Mang Leo. Ang tunog ng notification ay tila isang banal na himig sa gitna ng kanyang nagngangalit na kalooban. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono at sinagot ang tawag mula sa kanyang abogado. Ang bawat salitang lumalabas sa kabilang linya ay tila ba mga tahi na nagdurugtong sa pusong pinunit ng nakaraan. Chairman Leo, tapos na po ang lahat. Ang huling pirma na lang ninyo ang kailangan upang bawiin ang San Aurelio at patalsikin ang mga Monteverde sa lupang ninakaw nila sa inyong asawa. Handa na po ang mga dokumento sa aking opisina. Ang ulat ng abogado na puno ng katiyakan. Naramdaman ni Mang Leo ang biglang paglamig ng hangin sa paligid. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay isang nagbabagang apoy ng katarungan. Tinitigan niya ang kanyang anak na ngayon ay nakayukong naglalakad palayo sa lobby. Pasan ang bigat ng isang mundong tanging ginto lamang ang kinikilala. Isang matigas at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Isang ngiti na kailanman ay hindi nakita ni Doña Caridad o ni Roldan. Sapat ba ang isang sampal upang gisingin ang isang natutulog na higante? O ang bawat patak ng dugo ni Tessie sa sahig ang siyang magsisilbing mitya ng isang trahedyang tuluyang uubos sa karangyaan ng mga taong walang ibang alam kundi ang manapak ng kapwa. Shem Bishal, ihanda ninyo ang lahat. Bukas, sa harap ng mga mamamahayag at ng buong pamilya, ipapakita ko sa lahat na ang San Aurelio ay bunga ng aking galing at wala ng puwang ang mga talunang gaya ni Leo sa lupang ito. Ang boses ni Roldan ay tila isang nakakarinding huni ng trumpeta ng kapalaluan habang naglalakad siya sa gitna ng malawak na hardin ng resort. Nakatayo si Tessie sa malayo, hawak ang isang basahan, pinagmamasdan ang bawat marangyang dekorasyong inilalatag para sa gaganaping press conference.
Ang bawat kislap ng mga asul na banderitas at ang tunog ng pag-aayos ng mga upuan ay tila bawat pako na ibinabaon sa kanyang sariling pighati. Alam niyang sa pagpirma ni Roldan bukas, tuluyan nang mawawala ang huling alaala ng kanyang ina. Naramdaman ni Tessie ang panunuyo ng kanyang lalamunan, isang bara na tila bagawa sa mainit na uling na ayaw lumubog sa tindi ng kawalang katarungan. Dahan-dahang lumakad si Tessie patungo sa kanilang maliit na kubo sa labas ng compound. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang langis at bakal, ang amoy ng kanyang ama. Nakita niya si Mang Leo na nakaupo sa tabi ng kanyang lumang toolbox, dahan-dahang pinupunasan ang kanyang tricycle. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa anyo ng matanda. Wala ang dati nitong baluktot na likod. Ang bawat pagkilos ni Mang Leo ay puno ng isang biyaya at autoridad na tila ba isang haring naghahanda para sa huling laban. Ang tunog ng pagdulas ng telang pampunas sa bakal ay lumikha ng isang ritmo ng katahimikan na punong-puno ng mga lihim na handa ng sumabog. Tay, bakit niyo po nililinis ang toolbox niyo? Mahinang tanong ni Tessie habang lumalapit. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay itinuro nito ang isang selyadong envelope na nasa ilalim ng mga luma at kalawanging liyabe. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Tessie ang envelope. Ang amoy ng lumang papel at bango ng kanyang ina ay tila ba muling bumuhay sa kanyang mga pandama. Nang dahan-dahan niyang buksan ang papel, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa dalaga. Doon, sa gitna ng mga opisyal na selyo at pirma, ay ang orihinal na titulo ng San Aurelio Bay Resort. Hindi pangalan ni Doña Caridad at lalong hindi kay Roldan ang nakasulat. Ang nakaukit sa gintong tinta ay ang pangalan ng kanyang ama, Leonardo Lumanglas. Naramdaman ni Tessie ang pagguho ng kanyang mundo, ngunit sa pagkakataong ito, ang guhong iyon ay punong-puno ng liwanag. Ang bawat latay ng sampal ni Caridad at ang bawat panlalait ni Roldan ay tila naging mga abo na lamang sa harap ng katotohanang hawak niya. Tiningala niya ang kanyang ama at doon, nakita niya si Mang Leo na nakasuot na ng kanyang pinakamagandang barong Tagalog. Isang barong na kailanman ay hindi niya nakitang suot nito mula nang mamatay ang kanyang ina. Ang kislap sa mga mata ng matanda ay hindi na kislap ng dusa, kundi ang talim ng katarungan. Tay, kayo po pala ang may-ari ng lahat ng ito? Bakit niyo hinayaang saktan nila tayo? Ang garalgal na bulong ni Tessie, ang mga luha ay mabilis na nag-uunahan sa kanyang morenang pisngi. Dahan-dahang tumayo si Mang Leo, hinawakan ang magkabilang balikat ng anak, at ang init ng kanyang palad ay tila naging baluti para sa dalaga. Dahil ang tunay na yaman, Tessie, ay hindi nakikita sa kislap ng ginto, kundi sa tibay ng iyong sikmura sa gitna ng gutom. Ngayong alam mo na ang halaga ng iyong pawis, handa na tayong bawiin ang nararapat sa atin. Sa labas, ang tunog ng papalapit ng mga sasakyan ng media at ang malakas na tawa ni Roldan sa malayo ay tila naging isang malabong ingay na lamang. Ang bay ay dahan-dahan ng sumasara, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga Monteverde ang siyang nasa loob ng rehas ng katotohanan. Sapat ba ang isang pirasong papel upang hilumin ang sugat ng 3 taong dusa o ang bukas ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng dangal ng mga taong ang tanging alam ay manapak ng kapwa?
Ang katarungan ay madalas na dumarating sa anyo ng isang nakabibinging katahimikan, lalo na kung ang bawat kasinungalingan ay tuluyan ng nalunod sa sarili nitong kasakiman. Sa loob ng dambuhalang ballroom ng San Aurelio, ang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila nanunuya sa bawat pighating dinanas ni Tessie at Mang Leo. Nakatayo si Roldan sa gitna ng entablado, ang bawat kumpas ng kanyang kamay habang itinuturo ang mga dokumento ng land transfer ay puno ng moral na pagkabulok. Ang gabing ito ay tanda ng bagong simula para sa San Aurelio under my name. Ang bulyaw niya na sinundan ng malakas na palakpakan ng mga taong nabayaran ng kanyang ginto. Ang amoy ng mamahaling champagne ay nanunuot sa hangin, isang amoy na tila ba nagdiriwang sa pagkamatay ng dangal ng pamilya Lumang Las. Naramdaman ni Tessie ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang nakatayo siya sa may pintuan. Hindi na siya ang Tessie na may mantsa ng uling sa mukha. Ang kanyang suot na Filipiniana ay tila ba isang baluti na hindi kayang butasin ng anumang panlalait. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay lumikha ng isang ritmo ng katarungan, maingay at puno ng katiyakan. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin ni Doña Caridad, nakita ni Tezi ang dahan-dahang pag-iba ng anyo ng matanda mula sa kayabangan patungo sa isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang bay na sadyang inilatag ni na Roldan at Caridad ay dahan-dahan na ring sumasara sa kanilang sariling leeg. Biglang tumayo ang general manager ng resort, si Ginong Santos, at dahan-dahang tinungo ang podium. Ang tunog ng pagtapik niya sa mikropono ay tila isang pagsabog na nagpatahimik sa buong bulwagan. Ladies and gentlemen, we have an urgent announcement. The true chairman of San Aurelio Bay Resort has arrived to sign the final documents. Ang pahayag ni Santos na nagpabilis sa tibok ng puso ng bawat naroroon. Naramdaman ni Roldan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Tumingin ang lahat sa dambuhalang pintuan ng ballroom, naghihintay kung sino ang haring handang bawiin ang kanyang corona. Ang dambuhalang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay tila ba isang hiyaw ng katarungang matagal ng ipinagkait. Lumitaw ang isang anyo na tila ba nanggagaling sa isang panaginip na kailanman ay hindi inasahan ng mga Monteverde. Ang bawat hakbang ng sapatos sa marmol na sahig ay lumikha ng isang nakaka-tense na ritmo, maingay at walang takot. Doon, sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw, nakatayo si Mang Leo. Wala na ang tricycle, wala na ang luma niyang barong. Ang anyo niya ngayon ay puno ng isang kapangyarihang kailanman ay hindi mapapantayan ng kahit ilang bilyong barya. Nabitawan ni Doña Caridad ang kanyang baso ng wine. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila ba hudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Napanganga si Roldan, ang kanyang nanginginig na daliri ay itinuro ang matanda, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang haring itinapon nila sa putikan ay nakatayo na ngayon sa harap ng buong pamilya at ng media, suot ang kanyang tunay na mukha ng katarungan. Sapat ba ang isang sandali ng paghuhubad ng maskara upang burahin ang lahat ng dusa ng nakaraan? O ang gabi na ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng dangal ng bawat taong naroroon? Chagtad sa nindag. Ang katotohanan ay tila isang apoy na kahit pilitin mong ibaon sa ilalim ng lupa ay laging makakahanap ng siwang
upang sunugin ang bawat kasinungalingang itinanim mo. Ang bawat kislap ng kamera ng mga mamamahayag ay tila mga kidlat na tumatama sa anyo ni Mang Leo habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa gitna ng entablado. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging napakabigat. Tila ba ang bawat hininga ng mga panauhin ay napatigil sa tindi ng gulat. Nakatayo si Roldan sa tabi ng podium. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay, pinalitan ng isang maputlang anyo ng takot at pag-aalinlangan. Naramdaman ni Mang Leo ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat ng katarungang handa na niyang bitawan. Anong, anong ginagawa ng hampas lupang ito rito? Guards? Bakit niyo hinayaang makapasok ang driver na iyan? Ang garalgal na bulyaw ni Roldan, pilit na ibinabalik ang kanyang nawawalang kayabangan. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mang Leo. Isang tawang puno ng kapangyarihang kailanman ay hindi narinig ni Roldan mula sa isang alipin. Dahan-dahang kinuha ni Mang Leo ang mikropono. Ang tunog ng kanyang pagtapik dito ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan gaya ng isang hatol ng kamatayan. I am Leonardo Lumanglas, the founder and the sole owner of San Aurelio Bay Resort. At ang mga dokumentong hawak mo, Roldan, ay kasing peke ng iyong katapatan sa pamilyang ito. Ang malamig na tinig ni Mang Leo ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Padre Elias Bitbit, ang isang makapal na asul na folder. Kasunod ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng National Bureau of Investigation. Ang kalansing ng mga bakal na posas sa baywang ng mga autoridad ay lumikha ng isang ritmo ng katarungan na nagpatahimik maging sa bulong ni Doña Caridad. Naramdaman ni Tezi ang pag-init ng kanyang mga mata habang pinagmamasdan ng kanyang ama. Ang bawat latay ng sampal na tinanggap niya noon ay tila ba naghilom na sa harap ng katotohanan ito. Lumapit si Tessie sa tabi ng ama. Ang kanyang anyo ay nagniningning sa dangal na hindi kailanman mabibili ng ginto. Tia Caridad Roldan, ang lupang kinatatayuan nyo ay pag-aari ng nanay ko. Ginamit nyo ang aming kahirapan upang pagnakawan kami, ngunit nakalimutan nyo na ang Diyos ay hindi natutulog. Madiin na sabi ni Tessie. Ang kanyang boses ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sabay ng kasinungalingan ng mga Monteverde. Si Doña Caridad ay dahan-dahang napaluhod sa marmol na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng barong ni Mang Leo. Ang kislap ng kanyang mga diamante ay tila naging malabong liwanag na lamang sa tindi ng kahihiyang dahan-dahan siyang nilalamon. Ang matinding hiya ay nanunuot sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao nang mapagtantong ang lalaking tinawag niyang basura ay ang lalaking may hawak sa kanyang buong kinabukasan. Leo, patawad. Hindi ko alam. Ang pabulong na pagsusumamo ng matanda na tila ba isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit sa gitna ng tagumpay ng katarungan, isang marahas na pagkilos ang ginawa ni Roldan. Sa desperasyong makatakas, mabilis niyang hinablot ang mga dokumento sa lamesa at tinangkang punitin ang mga ito habang tumatakbo patungo sa likurang pinto. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila ba hudyat ng simula ng isang marahas na pagtatapos. Naramdaman ni Mang Leo ang biglang paninikip ng kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na baka sa huling sandali
ay madungisan pa ng dugo ang lupang kanyang pinagpuyatan. Sapat ba ang paghuhubad ng maskara upang tuluyan ng malinis ang mantsa ng nakaraan o ang huling alas ni Roldan ay siya ring magsisilbing mitya ng isang trahedyang kailanman ay hindi pa natatapos? Ang katarungan ay hindi lamang isang hantungan. Ito ay isang mabilis na agos na tatangay sa bawat dumi na pilit mong itinago sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa gitna ng parking lot, ang mga hiyaw ni Roldan ay tila ba naging isang malungkot na oyayi ng pagkatalo. Hindi, hindi niyo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Kilala niyo ba kung sino ako? Ang bulyaw niya habang marahas siyang kinakaladkad ng mga pulis sa tapat mismo ng lumang tricycle ni Mang Leo. Ang kalansing ng mga bakal na posas ay umaling-aungaw sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Isang tunog na tila bawat pako na nagpapatahimik sa kanyang kapalaluan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagpako sa kabaong ng kanyang sariling dangal. Sa loob ng ballroom, ang bay ng karangyaan ay tuluyan ng bumukas para kay Doña Caridad. Ang bawat diamanting suot niya at ang bawat mamahaling gamit sa kanyang paligid ay dahan-dahan ng kinukuha ng mga autoridad bilang ebidensya ng malawakang embezzlement. Naramdaman ni Tessie ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang matanda na ngayon ay nakatulala at walang hininga sa tindi ng kahihiyan. Tinitigan ni Tessie ang kanyang mga pinsan na dati ay sadyang nananapak sa kanyang pagkakataon. Ngayon, tila sila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin ng pagsisisi. Hindi po nabibili ng ginto ang dugong kinalimutan ninyo, tiya. Mahinang sabi ni Tessie habang dahan-dahang inilalagay ang hiniram na kwintas sa palad ng matanda. Inilabas ni Mang Leo ang isang tablet at ipinakita sa lahat ang CCTV footage ng gabi ng nakaraan. Doon, nakita ang mukha ni Roldan na lihim na binubuksan ang vault ng kumpanya at ninanakaw ang mga orihinal na titulo ng lupa ni Tessie. Ang kislap ng katotohanan sa monitor ay tila ba naging isang nagniningning na apoy na sumunog sa huling depensa ni Caridad. Naramdaman ni Mang Leo ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya sa konstruksyon noon, ang bawat patak ng pawis habang nagtitinda ng kakanin, ay nagkaroon na ng ganap na kabayaran. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang revelasyon ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Tessie. Chairman, nahanap na po namin ang huling ebidensya sa storage room, ang ulat ng Chief of Security na dahan-dahang lumapit kay Mang Leo. Nalaman ni Tessie na ang itim na limousine na huminto sa kanilang kubo noong gabing iyon ay hindi pala banta, kundi ang simula ng kanyang sariling proteksyon. Ang amoy ng lumang papel at ang bango ng kanyang ina ay tila ba muling bumuhay sa bawat sulok ng resort. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay biglang binasag ng isang nakakarinding hiyaw mula sa dulo ng compound. Ang tunog ng mabilis na paglamon ng apoy sa mga tuyong kahoy ay umaling-aungaw sa paligid. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa storage room kung saan nakatago ang lahat ng alaala ng namayapang asawa ni Mang Leo. Ang langit ng Batangas ay biglang nabalot ng makapal at itim na usok na tila ba isang dambuhalang halimaw na nagnanais bumawi sa huling pagkakataon. Naramdaman ni Tessie ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang tagumpay ba ay kailanman ay may kaakibat na trahedya? Habang mabilis na tumatakbo si Mang Leo patungo sa apoy, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Tessie habang tinititigan ang nagniningas na silid.
Sapat ba ang kapangyarihan ng katarungan upang iligtas ang kaisa-isang alaalang nag-uugnay sa amin sa nakaraan? O ang apoy na ito ang siyang tuluyang tatapos sa bawat pangarap na itinanim namin sa lupang San Aurelio? Ang kislap ng apoy ay tila ba nagdiriwang sa huling pagkakataon, ngunit sa loob ng nagbabagang silid, mas matindi ang ningning ng isang pangakong hinding-hindi matutupok ng kahit anong init. Ang bawat paglagutok ng nasusunog na kahoy ay tila ba hiyaw ng pighati sa pandinig ni Tessie habang pinapanood niya ang kanyang ama na sumugod sa gitna ng makapal at itim na usok. Tay, huwag po. Lalabas na po ang mga bumbero. Talaga ay tila isang marupok na bulong sa gitna ng ingay ng apoy. Naramdaman ni Tessie ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa sobrang takot. Ngunit makalipas ang ilang saglit na tila ba isang habambuhay, lumabas si Mang Leo mula sa nagliliyab na pinto, bitbit ang isang maliit na baul na gawa sa nara. Ang kanyang barong ay may mantsa na ng uling at ang amoy ng sunog na tela ay humahalo sa alat ng hangin sa dalampasigan. Dahan-dahang naupo ang mag-ama sa buhanginan, malayo sa kaguluhan ng mga taong pilit na pinapatay ang apoy. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang banayad na haplos na nagpatahimik sa kanilang nagngangalit na kalooban. Binuksan ni Mang Leo ang maliit na baul at doon, sa gitna ng usok, nakita ni Tessie ang isang lumang locket na may litrato ng kanyang ina. Ang kislap ng pilak nito sa ilalim ng sikat ng buwan ay tila ba naging kaisa-isang sulo ng kapayapaan. Tessie, anak, patawarin mo ako kung naging mahaba ang iyong pagtitiis. Mahinang simula ni Mang Leo, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng isang katapatang matagal na niyang ikinukubli. Ipinangako ko sa nanay mo bago siya mawala na palalakihin kita na alam ang halaga ng bawat butil ng kanin. Ayaw kong lumaki kang nabulag ng kinang ng yaman ng mga Monteverde. Gusto kong ang dangal mo ay manggaling sa iyong sariling pawis, hindi sa piraso ng papel na ito. Naramdaman ni Tessie ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat sampal at panlalait na tinanggap niya ay tila ba nagkaroon ng banal na kahulugan sa mga sandaling iyon. Kinabukasan, sa ilalim ng malambot na sikat ng araw, dinalaw ni na Tessie at Mang Leo ang puntod ni Aling Rosa. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang huni ng mga ibon sa sementeryo ay tila ba isang pagdiriwang ng tagumpay. Rosa, malinis na ang pangalan natin. Ang San Aurelio ay muli nang humihinga para sa mga taong tapat. Bulong ni Mang Leo habang dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na marmol ng puntod. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tessie na ang bigat na kanyang dinadala ay tuluyan ng tinangay ng hanging amihan. Wala na ang takot, wala na ang kahihiyan. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uwi ay biglang binasag ng isang tanawing hindi nila inasahan sa tapat ng malaking tarangkahan ng resort. Ang dambuhalang gate ng San Aurelio ay nakasara at sa labas nito, nakasalampak sa semento si Doña Caridad at ang kanyang mga anak. Wala na ang mga diamante, wala na ang mapagmataas na tindig. Ang kanilang mga maleta ay nakakalat sa gilid ng kalsada at ang amoy ng alikabok ay kumapit na sa kanilang mamahaling damit. Nang makita nila ang lumang tricycle ni Mang Leo na dahan-dahang humihinto, mabilis na tumayo si Caridad
at lumapit sa kinalalagyan ni Natesi. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay sapat na upang ipakita ang tuluyang pagbagsak ng kanyang kaharian. Leo, Teresita, pakiusap. Ang garalgal na pagsusumamo ni Caridad habang pilit na humahawak sa manibela ng tricycle. Wala na kaming mapupuntahan. Kinuha na ng bangko ang mansyon. Maawa kayo sa amin. Kami ay inyong kadugo. Naramdaman ni Tessie ang paghinto ng pag-ikot ng mundo habang nakatitig sa babaeng minsang tumawag sa kanya na basura. Ang kumpas ng tadhana ay tila ba naging isang marahas na biro. Ang mga taong nagtapon sa kanila sa putikan ay ngayon ay nanginginig na humihingi ng isang patak ng habag sa gitna ng matirik na sikat ng araw. Magagawa ba ng katarungan na buksan ang pintuan para sa mga taong pilit na nagsara nito sa amin noon? O ang aming tagumpay ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng aming ugnayan bilang isang pamilya? Isang pagkakataon lang, Leo. Isang pagkakataon lang para sa pamilyang ito. Huwag mong hayaang mamatay kami sa kalsada na parang mga aso sa harap ng mga taong dati ay tinitingala kami. Ang boses ni Doña Caridad ay wala na ang talim ng isang reyna. Ito ay tila isang basag na plaka na paulit-ulit na humihingi ng habag sa gitna ng init ng semento. Nakaluhod ang ginang sa tapat ng gulong ng lumang tricycle ni Mang Leo. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay dahan-dahan ng nadudumihan ng alikabok at tuyong dahon. Sa likuran niya, ang kanyang mga anak na sina Marga at Chloe ay nakatungo. Pilit na itinatago ang kanilang mga mukha mula sa mga mata ng mga empleyado ng resort na dati ay kanilang minaliit. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Caridad ay unti nang nilalamon ng amoy ng usok at lansa ng dagat. Isang paalala na sa mundong ito, walang trono ang nananatiling matatag sa harap ng kawalang katarungan. Naramdaman ni Tessie ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang babaeng sumampal sa kanya ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Isang marahas na kurot sa kanyang puso ang naramdaman niya, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding pagtatalo ng kanyang kalooban. Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang hayaan silang maranasan ang lamig ng gabi na kailanman ay hindi nila naisip na darating. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panunumbat sabay ng kasakiman na dahan-dahan ng lumalamon sa pamilyang Monteverde. Ngunit nang lumingon siya sa kanyang ama, nakita ni Tezi ang anyo ni Mang Leo na nananatiling mahinahon. Ang mga mata nito ay puno ng isang malalim na habag na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang banal na katuwiran. Te, huwag niyo silang papasukin. Nakalimutan niyo na ba ang ginawa nila sa inyo? Ang mahinang bulong ni Tessie, ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ang bawat salita niya ay tila mga tahi na nagdurugtong sa pusong pinunit ng nakaraan. Tumingala si Mang Leo sa dambuhalang gate ng San Aurelio bago niya ibinaling ang tingin sa kanyang bayaw na si Caridad. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Caridad ay ang tanging naririnig sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng parking lot. Ang pintuan ng San Aurelio ay laging bukas para sa mga taong handang magtrabaho ng marangal, Caridad. Ang malamig ngunit madiing sagot ni Mang Leo. Dahan-dahan niyang itinayo ang matanda mula sa pagkakaluhod nito, isang kilos na puno ng moral na tagumpay. Hindi ko kayo bibigyan ng pera at hindi ko kayo bibigyan ng posisyon. Ngunit kung gusto ninyong magkaroon ng matutuluyan at makakain,
Narito ang mga uniforme ng kitchen staff. Magsimula kayo sa pinakaibaba, gaya ng ginawa ng anak ko. Naramdaman ni Tessie ang biglaang paglamig ng hangin nang makita niya ang pagbabago sa mukha ni Caridad. Ang kislap ng galit sa mga mata ng matanda ay panandaliang sumilip, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapait na pagtanggap. Walang nagawa ang dating donya kundi ang kunitin ang balumbon ng mga asul na uniforme. Ang tunog ng pagpihit ng pintuan ng kitchen staff entrance ay tila ba hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang kabanata kung saan ang mga kamay na sanay sa diamante ay kailangang matutong humawak ng sabon at espongha. Pagsapit ng hapon, nakatayo si Tessie sa may siwang ng pintuan ng malawak na kusina ng resort. Pinapanood niya si Doña Caridad na nakaharap sa isang bundok ng mga maruruming pinggan at baso. Ang bawat pagkumpas ng mga kamay ng matanda habang kinukuskos ang sebo ay tila ba musikang nagpapatunay na ang karma ay hindi natutulog. Naramdaman ni Tessie ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang katarungan ay hindi pala laging nangangahulugan ng kamatayan, kundi ang makitang ang iyong kaaway ay natututong magpakumbaba sa gitna ng kanilang sariling pagkawasak. Ngunit ang katahimikan ng kusina ay biglang binasag ng isang marahas na tunog ng pagbasag ng porselana. Isang mamahaling plato ang nalaglag mula sa nanginginig na mga kamay ni Caridad. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ba isang pagsabog na nagpatahimik sa buong silid. Nang dahan-dahang yumuko ang matanda upang pulutin ang mga piraso, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa madilim na sulok ng storage room. Isang aninong may bitbit na isang liham na kailanman ay hindi inasahan ni Mang Leo na muling sisilip sa liwanag. Sapat ba ang pagpapasunod sa mga taong nagnakaw ng ating dangal upang tuluyan ng maghilom ang ating mga sugat? O ang lihim na ito ay siya ring magsisilbing mitya ng isang katotohanang mas matindi pa sa anumang pait na aming dinanas? Ang bango ng tagumpay ay hindi nanggagaling sa pinakamahaling pabango sa mundo, kundi sa amoy ng bagong luto na bibingka at sa usok ng uling na naging saksi sa iyong bawat pagsisikap. Ang sikat ng araw sa San Aurelio Bay Resort ay tila ba mas nagniningning sa umagang ito. Wala na ang takot sa bawat hakbang ni Tessie habang binabagtas niya ang malawak na damuhan sa gitna ng compound. Hindi na siya may hawak na basahan. Sa halip, isang clipboard ang maingat niyang bitbit habang pinapamahalaan ang pagtatayo ng mga maliliit na kubol na gawa sa kawayan. Ang tunog ng pagpukpok ng martilyo sa kahoy at ang masayang tawanan ng mga tindero mula sa bayan ay lumikha ng isang bagong musika, ang musika ng San Aurelio Weekend Market. Ito ang pangarap ni Tessie, ang buksan ng pintuan ng marangyang resort para sa mga maliliit na negosyanteng gaya niya na dati ay itinuturing na dumi sa kalsada. Naramdaman ni Tessie ang init ng kalan sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang inayos ang mga baga sa ilalim ng palayok ng bibingka, ang bango ng gata at itlog na maalat ay dahan-dahang humalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay habang inilalatag ang sariwang dahon ng saging ay puno ng isang dangal na kailanman ay hindi na muling mababaklas ng kahit anong sampal. Nakita niya ang isang matandang tinderang si Aling Pasing na dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mga mata nito ay nagniningning sa pasasalamat. Salamat, Tesi.
Akala ko hanggang sa labas lang kami ng gate habang buhay. Ang mahinang bulong ng matanda na tila ba naging isang banal na himig sa pandinig ni Tessie. Sa gitna ng dagsa ng mga turista at lokal na mamimili, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng merkado. Bumaba ang isang lalaki na may matikas na tindig, nakasuot ng simpleng asul na polo shirt at may bitbit na isang profesional na kamera. Ang bawat pagkilos ng lalaki ay puno ng isang misteryong tila ba naghahanap ng isang nawawalang piraso ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang lumapit sa pwesto ni Tessie, tila ba nahatak ng halimuyak ng bibingkang kasing tamis ng ngiti ng dalaga. Naramdaman ni Tessie ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang magtagpo ang kanilang mga mata. Isang tingin na punong-puno ng pag-unawa, hindi paghusga. Maari ko bang matikman ang sikat na kakanin ng San Aurelio? Ang boses ng lalaki ay mababa at malambing, tila ba isang mahinang ihip ng hangin sa dalampasigan. Inabutan siya ni Tessie ng isang mainit na slice at sa unang subo ng lalaki, nakita ni Tessie ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata nito. Tila ba nilalasap ang bawat sakripisyong hinalo sa pagkaing iyon. I'm Theo. Ang sarap. Parang may kasamang kwento ang bawat kagat. Dagdag ng lalaki habang dahan-dahang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Naramdaman ni Tessie ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang kislap ng isang bagong damdamin na matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang binasag ng pagdating ng isang security guard na nanginginig sa kaba. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo nito sa buhanginan ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Tessie. Lumapit ang gwardiya at bumulong sa kanya, sapat na upang marinig din ni Theo. Miss Tessie, ang tatay niyo po. May kausap na mga banyagang investor sa opisina. Hinahanap po nila si Ginoong Theo Montecillo, ang anak ng may-ari ng korporasyong balak sanang pagbentahan ni Roldan ng lupa. Naramdaman ni Tessie ang paghinto ng kanyang mundo habang nakatitig sa lalaking nasa harap niya. Ang bay ng nakaraan ay tila muling nagbubukas, ngunit sa pagkakataong ito, ang kislap ng katotohanan ay mas nakakasilaw pa sa ginto. Si Theo, ang lalaking kumuha ng kanyang atensyon, ay ang anak pala ng mga taong naging kasabwat sana sa pagpalo sa kanilang kabuhayan. Tumingala si Tessie sa langit, kung saan ang mga ulap ay dahan-dahan ng nagdidilim, tila ba nagbabadya ng isang bagong unos na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Magagawa ba ng tamis ng kakanin na hilumin ang pait ng isang nakaraang punong-puno ng panlilinlang? O ang pagdating ni Theo ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng bawat pangarap na itinayo ni Tessie sa San Aurelio? Tiyempe mambisak. Ang bawat alon na humahampas sa puting buhangin ng San Aurelio ay tila ba isang tanong na walang hihintay na sagot. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakatayo sina Tessie at Theo sa dalampasigan. Ang amoy ng sampagwita at alat ng dagat ay dahan-dahang bumabalot sa kanila, isang mundong pansamantalang malayo sa kasakiman ng nakaraan. Naramdaman ni Tessie ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na kompas ng tambol na nagbababadya ng isang bagong panganib. Bakit ka pa narito, Theo? Hindi ba't nakuha na ninyo ang kailangan ninyo sa amin? Mahinang tanong ni Tessie. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Dahan-dahang lumapit si Theo. Ang bango ng kanyang mamahaling sandalwood
ay nanunuot sa bawat hininga ni Tessie. Tessie, makinig ka. Ang pamilya ko ay biktima rin ng mga kasinungalingan ni Roldan. Narito ako hindi para kunin ang lupa nyo, kundi para humingi ng tawad at mag-alok ng isang partnership na tunay na makakatulong sa inyo. Ang pagsusumamo ni Theo ay tila isang banal na himig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Tessie ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa kanyang sariling palad. Ang muling magtiwala ay tila ba pagpili na muling saktan ang kanyang sarili. Ang bay ng nakaraan ay tila dahan-dahang sumasakal sa kanyang desisyon. Mula sa malayo, sa mataas na balkonahe ng mansyon, nakatayo si Mang Leo. Pinagmamasdan niya ang bawat pagkilos ng dalawa sa ibaba. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Mang Leo ay sumasabay sa mahinang ihip ng hangin. Nakita niya ang paglambot ng anyo ng kanyang anak sa harap ni Theo. Alam ni Mang Leo ang pakiramdam ng magmahal. Alam niya ang kislap ng isang pusong tapat. Naramdaman niya ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan nang makitang hindi lumalayo si Tessie sa lalaking nanggaling sa kampo ng kanyang kaaway. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ng matanda. Tila ba isang panalangin para sa kaligayahan ng kanyang nag-iisang anak. Isang biglaang bugso ng hangin ang dumaan sa dalampasigan, dahilan upang liparin ang paboritong sombrero ni Tessie patungo sa malalim na bahagi ng dagat. Ang tunog ng pagbagsak ng sombrero sa tubig ay tila hudyat ng isang mabilis na pagkilos. Nang walang pag-aalinlangan, lumusong si Theo sa malamig na tubig, hindi alintana ang kanyang mamahaling damit. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay sa tubig ay lumikha ng isang ritmo ng katarungan at pagkalinga. Nang makuha niya ang sombrero at bumalik sa pampang, nanginginig siya sa lamig ngunit nanatiling nakangiti habang iniaabot ito kay Tessie. Ang pangarap mo ay hindi na muling tatangayin ng kahit anong alon, Tessie. Mahinang bulong ni Theo, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng dalaga. Ngunit ang kanilang banal na sandali ay biglang binasag ng isang nakakarinding tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni Theo. Ang tunog ng notification ay tila ba isang kulog sa gitna ng tahimik na gabi. Pagbukas ni Theo sa mensahe, ang mukha niya ay unti-unting nawalan ng kulay, pinalitan ng isang matinding takot at pag-aalinlangan. Naramdaman ni Tessie ang biglang paglamig ng hangin sa paligid. Theo, anong nangyari? Tanong ng dalaga. Tumingin si Theo sa malayo, sa direksyon ng Manila, bago muling ibinaling ang paningin kay Tessie. Isang tanong ang naiwan sa isipan ni Tessie habang pinapanood ang nanginginig na mga kamay ni Theo. Sapat ba ang isang basang sombrero upang patunayan ang katapatan ng isang pusong nanggaling sa yaman? O ang paparating na unos mula sa Manila ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng aming nagsisimulang pangarap sa San Aurelio? Ang isang trono na gawa sa ginto ay madaling mabaklas ng katotohanan, ngunit ang upuan ng isang lumang tricycle ay hinding-hindi matitibag ng kahit anong bagyo dahil ito ay itinayo sa dangal at pagmamahal. Ang sikat ng araw sa San Aurelio ay tila may dalang bagong liwanag habang pinagmamasdan ni Tessie ang dahan-dahang pagbabago ng resort. Wala na ang mga anino ng panlalait, napalitan na ito ng bango ng katarungan. Sa gitna ng malawak na lobby, kung saan dati ay pinahiya ang kanyang ama, nakatayo ngayon ang isang malaking glass case. Sa loob nito, maingat na inilagay ang lumang tricycle ni Mang Leo, ang sasakyang naging saksi
sa bawat butil ng pawis at bawat pangarap na itinanim nila sa putikan. Ang kislap ng salamin ay tila nagbibigay ng parangal sa bawat kalyo sa kamay ng kanyang ama. Theo, sigurado ka bang maayos na ang lahat sa Manila? Mahinang tanong ni Tessie habang naglalakad sila sa tabi ng glass case. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang maalala ang takot sa mukha ni Theo kagabi. Ngunit sa pagkakataong ito, isang matatag na ngiti ang sumilay sa mga labi ng binate. Inabot ni Theo ang kamay ni Daisy. Ang init ng palad nito ay tila naging lunas sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Everything is under control, Daisy. Salamat sa tulong ni Mang Leo. He used his influence to clear my father's name from Roldan's mess. Ngayon ko lang nalaman na ang silent chairman pala ay mas makapangyarihan pa sa kahit sinong politiko sa probinsyang ito. Ang boses ni Theo ay puno ng paghanga. Naramdaman ni Tessie ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang amang minaliit ng lahat ay siya palang naging sandigan ng mundong sumira sa kanila. Ang baynang nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng isang matatag na partnership na hindi nakabase sa yaman kundi sa katapatan. Sa kabilang dako, sa loob ng main kitchen, isang kakaibang katahimikan ang namayani. Nakaharap si Doña Caridad sa isang malaking tumpok ng mga prutas na kailangang balatan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay punong-puno ng diamante, ngayon ay may mga sugat na mula sa pagtatrabaho. Naramdaman ni Tessie ang biglaang paglamig ng hangin nang makita ang matanda na dahan-dahang tumitigil sa kanyang ginagawa. Lumapit si Tessie, bitbit ang isang baso ng malamig na tubig. Ang tunog ng paghakbang ng kanyang mga sapatos sa tiles ay nagpalingon sa dating donya. Teresita, anak, ang garalgal na bulong ni Caridad. Ang boses nito ay wala na ang talim ng isang reyna. Ito ay tila ba isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin ng pagsisisi. Dahan-dahang yumuko ang matanda, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa bigat ng hiya na dahan-dahan nang nagpapahilom sa kanyang puso. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng ningning ng resort na ito, kaya nakalimutan ko ang tunay na bango ng pamilya. Patawarin niyo ako ng iyong ama. Naramdaman ni Tessie ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang katarungan ay hindi pala laging nangangahulugan ng parusa, kundi ang makita ang iyong kaaway na natututong magpakumbaba sa tapat ng katotohanan. Hinawakan ni Tessie ang nanginginig na kamay ng kanyang tiya, isang haplos na nagsasabing, ang pait ng kahapon ay dahan-dahan ng tinatangay ng alon ng dagat. Ngunit sa gitna ng kanilang paghilom, isang malakas na tunog ng pag-ugong ng helicopter ang narinig mula sa itaas ng resort. Isang dambuhalang sasakyang panghimpapawid ang dahan-dahang bumababa sa helipad ng San Aurelio. Ang kislap ng logo ng Montesilio Corporation sa gilid nito ay tila isang babala. Lumabas si Mang Leo mula sa opisina, ang kanyang anyo ay matigas at puno ng awtoridad habang nakatitig sa bumababang sasakyan. Isang tanong ang naiwan sa isipan ni Tessie habang pinagmamasdan ang nagkakagulong mga staff. Sapat ba ang kapayapaang natagpuan namin upang harapin ang huling pagdating ng mga taong may hawak sa lihim ng aking namayapang ina? O ang paglapag ng helicopter na ito ang siyang magsisilbing mitya ng huling trahedyang kailanman ay hindi namin inasahan sa San Aurelio? Ang bawat butil ng palay na yumuyuko sa ilalim ng gintong sikat ng araw ay tila mga piping saksi sa isang kwentong nagsimula sa putik
ngunit nagtapos sa kislap ng tunay na pag-ibig. Ang buong San Aurelio Bay Resort ay nababalot ng makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan sa malayo ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hudyat ng isang pagdiriwang na hindi kailanman inakala ng mga tao na masasaksihan nila sa loob ng isang elite na resort. Ngunit ang pistang ito ay hindi para sa yaman, kundi para sa katarungan at pagkakaisa. Sa gitna ng malawak na hardin, itinayo ang mga kubol ng weekend market kung saan ang amoy ng inihaw na litson, sariwang bibingka, at gata ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Dahan-dahang bumaba mula sa helicopter ang ama ni Theo, si Senior Montecillo. Sa halip na matigas na mukha ng isang negosyante, ang bumati sa kanila ay isang anyong puno ng pagsisisi. Lumapit ang matanda kay Mang Leo at dahan-dahang yumukod, isang pagmamano na nagpatahimik sa lahat ng mga panauhin. Chairman Leo, patawad sa lahat ng pinsalang idinulot ng aming kumpanya dahil sa pakikipag-alyansa sa maling tao. Narito ako upang formal na pirmahan ang partnership na gagawa sa San Aurelio bilang sentro ng katarungan para sa mga magsasaka at maliliit na tindero. Ang pahayag ng matanda na tila ba naging isang banal na musika sa pandinig ni Tessie. Naramdaman ni Tessie ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa kanyang ama at doon nakita niya ang isang matamis na ngiti sa mga labi ni Mang Leo habang nakatitig ito sa lumang locket ng kanyang ina. Ang kislap ng katarungan ay mas nagniningning pa sa sikat ng araw. Sa gitna ng katuwaan, naramdaman ni Tessie ang isang mainit na palad na humawak sa kanyang kamay. Si Theo. Wala na ang mamahaling suit. Nakasuot na rin ang binate ng isang maayos na barong Tagalog na gawa sa pinya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang katapatang hinding-hindi na muling mababaklas ng kahit anong yaman. Tessie, look at them. Mahinang bulong ni Theo habang itinuturo ang mga vendors na ngayon ay masayang nakikihalubilo sa mga turista. You did this. You turned a palace of pride into a home of hope. Naramdaman ni Tessie ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang bay ng nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng isang bukas na punong-puno ng liwanag. Lumapit si Theo sa kanya at sa harap ng glass case kung saan nakalagay ang lumang tricycle, dahan-dahan itong lumuhod. Ang kislap ng isang simpleng singsing ay sumasalamin sa bango ng bawat sakripisyong kanilang pinagdaanan. Hindi ko maibabalik ang bawat luhang pumatak sa iyo. Pero maari ko bang ialay ang bawat bukas ko para siguraduhin na hindi ka na muling luluha dahil sa takot? Ang boses ni Theo ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Tumango si Tessie. Ang kanyang ngiti ay tila isang bahagharing sumilip matapos ang isang mahabang unos. Sa gitna ng palakpakan ng mga tao, niyakap ni Tessie ang binate at doon, ibinulong niya ang isang lihim na nagpabilis sa tibok ng puso ni Theo. Magiging tatay ka na, Theo. May bago nang magsisibol sa ating lupain. Napatigil si Theo, ang kanyang hininga ay tila naging isang marupok na sinulid bago napalitan ng isang napakalapad at napakasayang ngiti. Binuhat niya si Tessie at inikot sa gitna ng dalampasigan habang ang tunog ng kanilang halakhak ay sumasabay sa masayang kanta ng mga ibon sa itaas. Ang lahat ng dusa, ang lahat ng dumi sa sapatos ni Mang Leo ay naging mga binhi lamang para sa masaganang aning tinatamasa nila ngayon. Ang haring itinapon sa putikan ay hindi lamang nakakuha ng kanyang korona,
Nahanap niya ang isang kahariang hindi gawa sa ginto, kundi sa mga pusong nagkakaisa sa gitna ng simpleng pamumuhay. Sapat ba ang isang bagong buhay upang tuluyang burahin ang bawat latay ng nakaraan? At sa dulo ng aming mahabang paglalakbay, natagpuan na nga ba namin ang tunay na kahulugan ng kaligayahan na hindi nabibili ng kahit ilang bilyong barya? Ang sikat ng araw ay banayad na gumagapang sa malalaking bintana ng opisina ni Mang Leo sa San Aurelio Bay Resort. Nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sulok na dati ay nababalot ng anino ng pait at pagtitiis. Hindi na ito ang malamig at nakakatakot na silid ng isang banyaga. Ito ay naging tahanan ng bawat taong marunong magpahalaga sa kanilang pinagmulan. Sa gitna ng lobby, nananatiling nagniningning ang lumang tricycle sa loob ng glass case, tila ba nagbabantay sa dangal ng pamilya lumang las. Sa bawat paghinga ni Tezzy, nararamdaman niya ang isang uri ng katahimikang hindi kayang bilhin ng kahit ilang milyong bilyon sa bangko. Ang kapayapaan ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na kinalalagyan. Dahan-dahang lumapit si Tessie sa glass case at hinaplos ang makintab na salamin. Nakita niya roon ang kanyang refleksyon, isang babaeng morena na nagniningning ang mga mata sa pag-asa, malayo sa takot na secretary na dati ay laging yumuyuko. Naramdaman niya ang isang pamilyar na bisig na yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Ipinatong ni Theo ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Ang bango ng kanyang malinis na pabango ay humahalo sa amoy ng sariwang bibingka na dala ng hangin mula sa weekend market sa labas. Nakahanda na ang lahat para sa binyag ni Baby Rosa bukas, Tessie. Siguradong matutuwa si Mang Leo dahil ang buong bayan ay inimbitahan niya. Mahinang bulong ni Theo na may kasamang matamis na ngiti. Naramdaman ni Tessie ang pag-init ng kanyang puso. Ang pangalan ng kanyang ina ay muli nang mabubuhay sa isang bagong henerasyon. Isang henerasyong lalaking hindi sa gitna ng diamante, kundi sa gitna ng katuwiran at pagmamahal. Tumingin si Tessie sa malayo, sa direksyon ng malawak na kusina. Nakita niya roon si Doña Caridad na abala sa pagtuturo sa mga bagong staff kung paano maayos na maghugas ng mga kagamitan. Wala na ang mapagmataas na tindig nito. Ang anyo ng matanda ay puno na ng isang uri ng kapayapaang nahanap niya sa pagpapakumbaba. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ni Caridad noon, kundi ang pagpili na palayain ang sarili mula sa kadena ng poot. Ang katarungan ay nakamit na sa paraang malinis at marangal, at ang San Aurelio ay naging simbolo na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa tapat ng katotohanan. Ang buhay ay tila isang malawak na dalampasigan. May mga panahon ng malalakas na alon na tatangay sa iyong pag-asa. Ngunit kung mananatili kang tapat sa lupang iyong kinatatayuan, ang dagat ay laging marunong magbalik ng bawat butil ng iyong pinaghirapan. Sa huling sulyap ni Tessie sa papalubog na araw sa Batangas, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang haring itinapon sa putikan ay hindi lamang nakakuha ng kanyang korona. Nahanap niya ang isang kahariang hindi gawa sa ginto, kundi sa mga pusong nagkakaisa sa gitna ng simpleng pamumuhay. Ang tunay na bango ng tagumpay ay nanggagaling sa pinakamaitim na uling ng nakaraan, at sa dulo ng bawat mahabang gabi, ang sikat ng araw ay laging may dalang bagong timpla ng kaligayahan.